In the last week, we conduct a youth Bible camp successfully. Noong nakaraang linggo po, tayo po ay nagsagawa ng Youth Bible Camp ng matagumpay. The more than 20 newcomers averagely attend for 4 days. Higit po sa 20 katao yung mga nakadalo doon po, noong mga araw po na yon. And except the members, invitees who didn't complete the Bible seminar, most of them who complete understood the salvation. At kahit na hindi po karamihan o lahat po sa kanila na nakadalo, pero yung iba po sa kanila na nakadalo ng Bible seminar ay nakaunawa ng kaligtasan. Hopefully, they abide in the church and grow up. Kami po ay umaasa na sila'y makapagpatuloy sa iglesia at lumago. So thank you for your support and prayer. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta at panalangin. Today, we're gonna study the John chapter 3. Ngayon, pag-aaralan po natin ang tungkol sa aklat ni Juan, chapter 3. Let's look at the John chapter 3. Verse 3. Ngayon, punta po tayo sa aklat ng Juan, chapter 3, verse 3. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sumagot sa kanya si Jesus, "Katotohanang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao'y ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos." And the verses 16 and 17. At punta naman po tayo sa verse 16 at verse 17. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang tanging anak, upang ang sinumay sa kanya'y sumampalataya at huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. So today we're gonna study the John chapter 3. Ngayon, pag-aaralan po natin yung tungkol sa aklat ng Juan, chapter 3. And in the John chapter 3, we can learn that what is the being born again. At doon po sa John chapter 3, mapag-aaralan po natin kung paano maipanganak na muli. And Satan always make the people focus on the unnecessary things. Dahil lagi pinagtutuunan ng pansin ni Satanas lahat ng mga hindi magagandang bagay para sa mga tao. They will always guide the people to focus on the not essential, not important things. Kaya lagi niya pong ginagabayan yung mga tao na makatuon pansin sa mga hindi magagandang bagay at hindi mga kailangang bagay. So today, we're gonna learn what is the being born again. Kaya ngayon, pag-aaralan po natin kung paano maipapanganak na muli. The verse 1, there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. Doon po sa verse 1, may isang lalaking kabilang sa mga Fariseo na ang pangalan ay Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Through this verse, we can learn that through our effort and work, we cannot get salvation. We cannot be born again. Sa pamagitan po nitong bersikulo, mauunawaan po natin na hindi sa pamagitan ng mga effort po natin o pagpapagal, hindi po tayo maliligtas o mababorn again. At that time, even though the Israel was under the control of under the Rome gave the right to rule Israel. Kaya nung panahon po na yon, na kahit pinamumunuan po sila ng bansang Roma, pero yung Roma, binigyan po sila ng karapatan na mamahala. That's why they were the rulers of Jews. Kaya sila po yung mga namamahala sa mga Hudyo. So Nicodemus was one of the politicians. Si Nicodemo, isa po siya sa mga politiko. So he is a powerful man and rich man. Siya po yung makapangyarihan at mayaman. And he is also Pharisees. At siya din po ay isang Pariseo. At that time, there were two major denominations, Pharisees and Sadducees. Kaya sa mga panahon na yon, meron pong dalawang mga major na mga namamahala, yun pong Pariseo at mga Saduceo. The Pharisees believe in God, and they believe the spirit, eternal world, and the resurrection. Yung po mga Pariseo, naniniwala po sila sa Diyos at naniniwala po sila sa Espiritu sa walang hanggang katubusan ng kaligtasan. And resurrection. At sa muling pagkabuhay. Kaligtasan? Walang hanggang eternal redemption? Walang hanggang katubusan po. No. The Pharisees
Pharisees believe in God. Yung mga Pariseo, naniniwala po sa Diyos. They believe the spirit and eternal world. Sila po'y naniniwala sa Espiritu at sa walang hanggang mundo. And they believe the resurrection. At sila po'y naniniwala doon po sa muling pagkabuhay. But Sadducees they believe in God, but they don't believe the spirit and eternal world. Pero yung mga Saduceo, sila po'y naniniwala sa Diyos, pero hindi po sila naniniwala sa Espiritu at doon po sa walang hanggang mundo. And they don't believe the resurrection. At hindi rin po sila naniniwala sa muling What pagkabuhay. does it mean? Anong It ibig means they live in this world with the help of God, but when they die, it's gone. Ibig sabihin, sila po'y naniniwala na nabubuhay sila dito sa tulong ng Diyos, pero kapag namatay po sila, wala na pong mangyayari. We have this kind of denomination. Meron po tayong ganitong klaseng mga denominasyon. So some denomination insist that if we live according to the will of God, if we become the good person, we live well. Kaya yung ibang mga denomination, sinasabi po nila, kung tayo mananampalataya sa Diyos at mabubuhay ng mabuti, tayo po'y makakapamuhay na marangya. But they don't believe eternal heaven and hell. Pero hindi po sila naniniwala sa walang hanggang langit at impyerno. So the purpose to live for God, to believe in God is to success in this world. Kaya ang paniniwala po nila ay para manampalataya sa Diyos ay para maging matagumpay dito sa mundo. But Pharisees, they believe the God and the Spirit and eternal world. Pero yung mga Pariseo, naniniwala po sila sa Diyos, sa Espiritu at sa walang hanggang mundo. But the problem is, they try to go to heaven by their good deeds. Pero yung problema, sinusubukan po nilang pumunta ng langit sa pamagitan po ng kanilang sariling gawa. So they believe that if they live holy, they can go to heaven. Kaya naniniwala po sila na kapag sila'y namuhay bilang banal, sila po yung mapupunta sa langit. That's why they were so proud. Kaya nagmamalaki po sila. And they judge other people so easily. At madali lamang po nilang hinahatulan ng mga tao. So that's why Jesus rebuked them, you are hypocrites. Kaya sila po yung hinatulan ni Jesucristo, kayo yung mga ipokrito. Please bookmark here and let's look at the Luke chapter 18. Kaya lagyan po natin dito ng tanda at punta po tayo sa aklat ng Lucas chapter 18. Luke chapter 18, verse 9. Sa Lucas chapter 18, verse 9, Would you read? isinalaysay rin niya ang talinghagang ito sa ilan na nagtitiwala sa kanilang sarili na sila yung matutuwid at hinahamak ang iba. The Pharisees, they trust that they are righteous. That's why they despise others. Kaya naniniwala po yung mga Pariseo na sila po'y namumuhay na banal, pero hinahamak po nila yung iba. So the verse 10, Jesus said, 2 men went to the temple to pray. Kaya sabi po ni Jesucristo sa verse 10, dalawang lalaki ang pumunta sa templo upang manalangin. Then verse 11, the Pharisees stood and prayed. He raised up the hands and said, very proudly he prayed. Kaya doon po sa verse 11, yung mga Pariseo, sila'y nakatayo at nanalangin. Sila po'y may pagmamalaki na nananalangin. God, I thank you because you made me different from that kind of sinner, tax collector. Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao na mga mangingikil. The verse 12, I fast twice a week, I give the tithes of all that I possess. Sa verse 12, dalawang ulit akong nag-aayuno ng isang linggo, nagbibigay ako ng ikapu sa lahat ng aking kinikita. So he really proud. Talaga pong mapagmalaki po siya. But he doesn't know he's a terrible sinner too. Pero hindi niya po alam na siya po isang terribleng makasalanan. God look at not only the appearance but also the heart. Hindi po tinitignan ng Diyos yung pong physical na appearance, pero kundi yung puso lamang. So even though he pretend be holy, his heart is also full of sins. Kaya kahit siya po ay nagpapakabanal, pero yung kanyang pong puso ay punong-puno ng kasalanan. But he hide his sinful nature, he hide his hidden sin, and he pretend to be holy before other people. At tinatagpan niya po yung kanyang likas na pagkamakasalanan at ang kanyang mga uri ng kasalanan at nagpapakita siya sa templo bilang banal. But verse 13, the tax collector really honest before God. Pero sa verse 13, yun pong maniningil ng buwis, siya po'y napakatapat sa Diyos. He knows who he is. Alam niya po kung sino siya. That's why he beat his heart and he didn't even look up the sky. Kaya dinadagukan niya yung kanyang pong puso at hindi lamang siya makatingin doon po sa kalangitan. And he just need the mercy of God. Ninanais niya lamang po yung habag ng Diyos. So he said,
God, be merciful to me, a sinner. He doesn't say, I have many sins. He just say, I'm a sinner. I'm sin itself. Kaya sinabi niya po sa verse 13, Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Hindi niya po sinabi na marami siyang kasalanan, pero sinabi niya, siya ay isang makasalanan. Then verse 14, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinasabi ko sa inyo, nananaog patungo sa kanyang bahay ang taong ito na inaring ganap sa halip na ang isa. Sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay bababa. Ngunit ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay itataas. It means Jesus said, this tax collector got salvation, not the Pharisees. Ibig sabihin, sabi po ni Jesucristo, na itong maninikil na buwis, siya po'y naligtas, pero ito pong Fariseo ay hindi. The Pharisees was hypocrites. Yung Fariseo, siya po'y ipokrito. He pretended to be holy, but he was not holy, and he was not humble and honest before God. Kaya sinusubukan niya po, siya ay nagpapakabanal, pero sa makatuwid, hindi po siya banal at hindi po siya mapagkumbaba sa harapan po ng Diyos. So Matthew chapter 23, Jesus really scolded the hypocrites. Kaya doon po sa Mateo chapter 23, pinagsabihan niya po sila ng mga hipokrito. The verse 2, Doon po sa verse 2, Jesus said, the scribes and the Pharisees sit in the Moses seat. kaya sinabi po sa verse 2 na sinasabi, ang mga eskriba at ang mga Fariseo ay umuupo sa upuan ni Moises. Moses brought to the 10 commandments. Nagdala po si Moises ng 10 kautusan. So what's the meaning? They sit in the Moses seat. Ano pong ibig sabihin na sila'y umuupo sa upuan ni Moises? Actually, through the law, we have to realize we are terrible sinners. Sa katunayan, sa harapan po ng batas kautusan, dapat natin malaman na tayo terribling makasalanan. But instead of realizing their sins, the Pharisees sit in the Moses seat. It means they judged others only. Sa halip na maunawaan natin na tayo makasalanan sa harapan ng batas, so yung mga Fariseo, sila po'y umupo sa upuan ni Moises. Ibig sabihin, sila po'y They think they are righteous. iniisip na po nila na sila'y matuwid. And that's why they judge other people. Kaya hinahatulan po nila yung mga tao. That's why Jesus said, the verse 13, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Kahabag-habag kayo, mga eskriba at mga Fariseo, mga mapagkunwari, sapagkat sinasarahan ninyo ang kaharian ng langit sa mga tao, sapagkat kayo mismo ay hindi pumapasok at ang mga pumapasok ay hindi ninyo pinapayagang makapasok. Jesus said, Pharisees, you shut up the kingdom of heaven. Kaya sinasabi po ni Jesucristo, mga Fariseo, sinasaraduhan ninyo yung kaharian ng langit. So, they are the people who teach others, Kaya sila yung mga taong tinuturuan yung ibang tao, but they teach in the wrong way. That's why they don't go to heaven, and also they don't allow the other people to go to heaven. kaya sila po yung nagtuturo ng maling katuruan, kaya hindi sila, sinasaraduhan nila yung kaharian ng langit, at maling paraan yung tinuturo nila sa mga tao. In the Middle Age, Roman Catholic Church really did like this. Noong unang panahon, yung po mga Katoliko, tinuturo nila yung ng katuruan yung ganitong bagay. They didn't allow the people to read the Bible. Hindi po nila pinapahintulutan yung mga taong magbasa ng Biblia. So they all collect the Bible in the church, and they don't allow it. Kinukuha po nila lahat ng mga Biblia doon po sa loob ng kanilang iglesia at hindi nila pinapahintulot na basahin iyon. And there is a lock in the Bible. At mayroon pong nakalak doon po sa Biblia. That's why people were easily deceived. Kaya yung mga tao, napakadali para sa kanilang madaya. So the Martin Luther, when he started the Reformation, the first work he did is translating the Bible. Kaya si Martin Luther, nung nagsimula po siya magkaroon ng Reformation, sinumulan niya po yung pagtatranslate ng Biblia. Because he says, he really believed, because the people don't know the Bible, they are deceived, and they are following the wrong doctrine in the Roman Catholic Church. Dahil siya po yung naniniwala na dahil hindi po sila nagbabasa ng Biblia, sila po yung madaling nadadaya at hindi nakakaalam ng tunay na salita ng Diyos at sila po yung dinadaya ng Katolik. Even these days, many churches shut the door of the kingdom of heaven and they don't allow other people to go to heaven.
Sa panahon natin ngayon, marami po mga miyembro, sinasaraduhan po nila yung kaharian ng langit at hindi po nila yung pinagbubuksan sa mga tao, kaya hindi po sila nakakapasok. Jehovah's Witness, Mormon, and many churches, they teach the wrong doctrine. Yung mga saksi ni Jehovah, yung mga Mormon, at iba pang mga doktrina, tinuturuan nila ng ganitong klaseng kuturuan. They insist that there is no hell, Sinasabi po nila na wala daw pong impyerno, no judgment. wala daw pong paghatol. They just said, God is love. That's why there must not be a judgment and hell. Kaya lagi po nilang sinasabi na yung Diyos ay pag-ibig, kaya walang paghatol at walang impyerno. They don't go to a heaven, and also they don't allow the other people to go to heaven. Hindi po sila makakarating sa langit, at isa pa, hindi rin po nila, o pinagsasaran din po nila yung mga tao na makarating sa langit. Let's look at the verse 15. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kahabag-habag kayo, mga eskriba at mga fariseyo, mga mapugkunwari, sapagkat inilalakbay ninyo ang dagat at ang lupa upang magkaroon ng isang mahihikayat, at kung siya'y nahikayat na, ay ginagawa ninyo siyang makalawang ulit pang anak ng impyerno kaysa inyong mga sarili. Even though they don't have the truth, they are so busy. Kahit na wala po silang katotohanan, napaka-busy po nila. They make a lot of effort to make the people not to go to heaven. Gumagawa po sila ng napakaraming pagpapagal para yung mga tao hindi po makapunta sa langit. Have you seen the Mormon? Nakakita. They wear the white shirt and the black tie, and they visit house to house every day. Nakakita na po ba kayo ng mga Mormons? Sila po'y nakasuot ng puting ng puting damit at ng black na necktie, at sila po'y bumibisita sa bahay-bahay araw-araw. Jehovah's Witness, they visit every day. Yung saksi ni Jehovah, sila po'y bumibisita araw-araw. And they make the people who will not go to heaven. At yung mga tao, hindi nila pinapapunta sa langit. And because of this zeal, even though they are against God and they persecute the people, they believe this is righteousness before God. Kaya kahit po sila yung mayroong pong pagiging masigasig, sila po'y nagiging laban sa Diyos, at hindi po sila po'y nagiging laban sa Diyos. So the John chapter 16 verse 2 says, they'll put you out of the synagogues. Yes, the time is coming that whoever kills you will think that he offers God's service. Kaya sabi po sa John chapter 16 verse 2, kayo'y palalayasin nila sa mga sinagoga, talagang darating ang oras na ang sinumang papatay sa inyo ay mag-aakalang naghahandog siya ng paglilingkod sa Diyos. So these days, many people don't know what is the being born again and what is the true salvation. Kaya sa panahon natin ngayon, yung mga tao hindi po nila alam kung ano yung ibig sabihin ng maipanganak na muli at yung pong kaligtasan. But that's why, even though they are against God and persecute the real Christian, they think they are righteous. Kaya ganun pa man, kahit na nagiging laban sila sa Diyos at pinapersecute po nila, iniusig po nila yung mga Kristiyano, they think they are righteous. iniisip nila na sila'y matuwid. So Nicodemus, he was different. Pero si Nicodemo, siya po'y kakaiba. Even though he is a powerful man and rich man, and he is a Pharisee, when he heard the sermon of Jesus Christ, he realized something different. Pero si Nicodemo, kahit po siya'y makapangyarihan at mayaman, nung pong narinig niya yung salita po ni Jesucristo, nagkaroon po ng pagbabago sa kanyang puso. That's why he wanted to visit Jesus. He visited Jesus. Kaya binisita niya po si Jesucristo. But he was not brave at that time. Pero noong mga panahon na yon, hindi pa po siya matapang. That's why in the night, secretly, he visited Jesus. Kaya kinagabihan, sekreto po siyang pumasok sa lugar ni Jesucristo. Because he's afraid of what other people think about him. Dahil natatakot po siya kung ano pong iisipin ng mga tao sa kanya. So let's go back to John chapter 3, verse 2. Kaya balik po tayo sa Aklat ng 1, chapter 3, verse 2. This man came to Jesus by night. Kaya itong taong to, pumunta siya ng gabi sa lugar ni Jesus. Then he wanted to ask some questions which he couldn't find the answers. Kaya nagkaroon po siya ng mga katanungan na hindi niya pa po nasasagot. So he says, Rabbi, we know that you are a teacher come from God, and no one can do these signs that you do unless God is with you.
Kaya sabi po niya sa verse 2, Rabbi, nalalaman namin ikaw ay isang guro na mula sa Diyos, sapagkat walang makakagawa ng mga tanda na iyong ginagawa malibang kasama niya ang Diyos. So he wanted to ask something. He is about to ask his questions. Sa makatuwid, meron po siyang ninanais na tanong na gusto niyong masagot na Jesucristo. If somebody says, this is praise, right? You came from God. Kaya ibig sabihin, sinasabi po niya na pinupuri niya yung sa Jesucristo na sinasabi po niya na ikaw ay nanggaling sa Diyos. So it's a praise. Kaya ito po'y pagpupuri. So rabbi means you are a teacher. Kaya yung rabbi, ibig sabihin siya yung guro. The Nicodemus is a teacher, but he also called Jesus, you are a rabbi, teacher. Si Nicodemo, isa rin po siyang guro, pero tinatawag niya po ni Jesucristo na isang rabbi o isang guro. Then if I were Jesus, I can smile and say, thank you, thank you. You can have a seat. You want some coffee? Kaya kung ako po si Jesucristo, sasabihin ko, salamat, salamat. Punta ka rito. Gusto mo ng kape? But Jesus didn't do that. Pero hindi po yung ginawa ni Jesus. Jesus directly what Nicodemus really needs. Jesus directly talked to him what he really needs. Direktang sinabi ni Jesus kung ano yung kailangan ni Nicodemo. You are a good person. You try to be holy. And you are a powerful and rich man. Ikaw ay mabuting tao, sinusubukan mo maging banal, ikaw ay makapangyarihan at mayroong pong kayamanan. But through these all things, you cannot go to heaven. Pero sa pamagitan ng lahat ng mga bagay na yan, hindi ka makakapunta sa langit. You must be born again. Kailangan mong maipanganak na muli. That's why Jesus says verse 3, pasahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Sumagot sa kanya si Jesus, katotohanang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao'y ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. So, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. What does it mean? Malibang ang isang tao'y ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Anong ibig sabihin? Many people misunderstand being born again. Maraming mga tao hindi po nila naiunawaan yung ipanganak na muli. When they transfer from the Catholic Church to born again church, they think that's the being born again. Nung sila po'y lumipat mula po sa pagiging Katoliko papunta ng pagiging born again, iniisip nila sila po'y ipinanganak na muli. When they stop their sin and they change the life, then they think that's the being born again. Nung tinanggal po nila yung kanilang kasalanan at nung sinubukan po nila na gumawa ng mabuti, inisip po nila na sila naipanganak na muli. Being born again doesn't mean that. Yung pagpapanganak na muli ay hindi po ganun yung ibig sabihin. Let's look at the Genesis chapter 2. Buksan po natin sa aklat ng Genesis chapter 2. Genesis chapter 2 verse 7. Aklat ng Genesis chapter 2 sa verse 7. Would you read? At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa, at hiningahan ang mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging buhay na kaluluwa. So when God put the spirit in the body, which is made of dust, the man becomes a living being, spiritual being. Kaya yung Diyos, nung naglagay po siya ng espiritu doon po sa katawan ng tao, na ito po'y alabok, siya po'y naging isang buhay na kaluluwa. Then Jesus said, God said, in chapter 2, verse 17, if you 17, for in the day you eat of the fruit of the knowledge of good and evil, you shall surely die. Kaya sabi sa verse 17, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon, ay tiyak na mamamatay ka. But when the Adam ate the fruit, he didn't die. Pero nung kinain po ni Adan yun pong prutas, ay yung pong bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama, hindi po siya namatay. He lived until the 930 years old. Siya po'y namuhay sa loob ng 930 na taon. So what did die? Kaya ano po yung namatay sa kanya? Spirit was dead. Yung espiritu po yung namatay. Let's look at the Genesis chapter 3 verse 19. Kaya dako po tayo sa Genesis chapter 3 verse 19. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang ikaw ay bumalik sa lupa. Sapagkat diyan ka kinuha, ikaw ay alabok at sa alabok ka babalik. When
the Adam received the Spirit, he became a living being. Noon po nakatanggap si Adan ng Espiritu, siya po ay naging isang buhay na kaluluwa. But now, after he committed sin, God said, "For dust," last part, "for dust you are, to the dust you shall return." You are just the dust. It means you just have the flesh. Kaya, Your spirit is dead. kaya doon po sa last part, sinabi po na yung inyong pong sa alabok kababalik, ibig sabihin, yung kanya pong katawan ay magiging alabok at mamamatay po yung kanyang espiritu. The meaning of death in the Bible is a separation. Ibig sabihin po ng kamatayan, yung pagkahiwalay. So when the Adam committed the sin, spiritually he is disconnected from God. Kaya noong po nakagawa ng kasalanan si Adan, yung kanyang spiritual na pagkatao ay nahiwalay sa Diyos. So he is spiritually dead. Kaya spiritual po siyang patay. When we are born, we receive the physical life. Kaya nung tayo po yung nabuhay, nakatanggap po tayo ng physical na pamumuhay. But still, our spirit is dead because of a sin. Pero yung espiritu po natin ay patay dahil po sa kasalanan. And when we are born again, we receive the spirit, the eternal life. Pero So we are spiritually alive. pagkatapos na tayo po ay naipanganak na muli, nakatanggap muli tayo ng espiritu, kaya tayo ay naging buhay ulit na kaluluwa. So here is the man, the flesh and spirit. Kaya dito po sa isang tao, meron po siyang laman at meron po siyang espiritu. And God is a spirit. Yung Diyos, siya po yung espiritu. So through the spirit, the man had the fellowship with God. Kaya sa pagitan po ng espiritu ng tao sa espiritu ng Diyos, nagkaroon po siya ng pakikisama sa Diyos. But because of a sin, he is disconnected. Pero dahil po sa kanyang kasalanan, ito po ay naputol. So spirit is dead. Kaya yung espiritu po ay namatay. So only flesh, even though he does everything through the flesh, he cannot be connected with God because God is a spirit. Kahit na marami pa siyang pagpapagal sa pamagitan po ng kanyang laman, wala na po siyang connection sa Diyos dahil po yung Diyos espiritu. So through the flesh, the people attend the church and do the good deed and receiving the baptism, so many things. Kaya sa pamagitan po ng laman, sila po'y umaate ng iglesia, gumagawa ng maraming mabuting bagay, at sila po'y tumatanggap ng pagpabautismo at marami pang mga higit pang bagay. But this is just a flesh. Pero ito po'y ayon lamang sa laman. Let's look at John chapter 3. Let's go back to John chapter 3. Balik po tayo sa Aklat ng 1 sa chapter 3. That's why Jesus said, verse 6, that which is born of the flesh is flesh. Sabi po sa verse 6, ang ipinanganak ng laman ay laman at ang panganak ng espiritu ay espiritu. No matter what you do with your flesh, it's just something from the flesh. Ano man po yung ginagawa mo sa pamagitan ng iyong laman, ito po'y bagay na makalaman lang. Which is born of the spirit is a spirit. At ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu. It means you have to be born again spiritually. Ibig sabihin, kailangan mong maipanganak na muli sa pamagitan ng espiritu. The main problem, why the spirit is dead is a sin. Pero ang pinaka-problema natin kung bakit yung espiritu natin napatay dahil sa kasalanan. That's why until the man solve the problem of the sin, all the sins are forgiven. Until that time, our spirit cannot be alive. Hanggang sa mga tao ay may saayos po nila yung kanila pong kasalanan, kaya yung kanila pong espiritu ay kailanman hindi mabubuhay. So being born again is not changing the lifestyle or transferring to the church. Kaya yung pagpapanganak na muli ay hindi po yung pagbabago ng buhay o yung paglipat doon po sa iglesia. So the John Wesley, he was born in the Christian family. Si John Wesley, siya po ay naipanganak sa mga Krisyanong pamilya. And he was one of the greatest pastors in England. At meron po silang napakadakilang pastor doon po sa England. But he didn't know being born again and getting salvation. Pero hindi niya pa po alam kung paano maipapanganak na muli at maliligtas. But in 1938, May 24, 8:45 p.m., he confessed that
he was born again. Pero noon pong May 24, 1938, eksakto 1738. noon pong 1738, noon pong 4 to 5 p.m., eksakto niyo pong sinabi 4:45. 8:45 p.m. 8:45 p.m., eksakto niya pong sinabi na siya po naipanganak ng muli. It's written in his biology. Ito po yung nakasulat sa kanya pong biology. He joined the seminar. Kaya sumama po siya sa isa pong seminaryo. At the time, they studied the sermon of the Martin Luther. Noong mga panahon na yon, pinangaralan po yung tungkol po sa sa kwento ni Martin Luther. Through that sermon, he really realized, even though he was a pastor, he really realized only by the faith, his all sins are already forgiven. Kaya kahit po na siya ay isang pastor, pero sa pamagitan po ng seminaryo na yon, naunawaan niya sa pamagitan ng sermon na sa pamagitan lang ng pananampalataya, siya po ay maliligtas. Since that time, he boldly preached it. Even though we attend the church, we should be born again. Only by the faith, we can get salvation. Kaya kahit noong mga panoon niya, na siya po ay nangangaral ng salita ng Diyos, pero noon po naunawaan po niya na sa pamamagitan ng pananampalataya maliligtas, kanya po itong ipinangaral. Then the England, the national, the Christianity, scold him and consider him as the heresy. Kaya yung lugar po ng mga Kristiyano, o yung mga Kristiyano ay sinabihan po siyang isang heresy. Cult. Kulto? In Tagalog? Kulto? Erehe. 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 Yes po. Erehe. So he was kicked out of the major group. Kaya tinanggal po siya doon po sa kanyang lugar. So wherever he went, he preached the gospel. Kaya kung saan po siya magpunta, siya po yung nangangaral ng salita ng Diyos. It became the Methodist Church. Ito po yung naging Methodist na iglesia. So John Wesley was a founder of the Methodist Church. Si John Wesley, siya po yung naging foundation ng pong Methodist Church. But sad to say, when I have a counseling with the members in the Methodist Church, they don't have any idea about born again and salvation these days. Pero nakakalungkot na bagay, nang nagtatanong po ako sa Methodist na mga members, hindi po nila alam yung tungkol po sa pagpapanganak na muli at yung pong kaligtasan. So Nicodemus also couldn't understand what is being born again. Kaya si Nicodemus, hindi niya rin po maunawaan paano ba maipanganak na muli. So verse 4, John chapter 3 verse 4, he says, how can a man be born when he is old? Kaya sinabi niya po sa verse 4, paano maipapanganak ang isang tao kung siya'y matanda na? He said, do I have to enter the mother's womb and born again? Sinabi niya, makakapasok ba siyang muli sa tiyan ng kanyang ina at maipanganak? He think only physical way. Iniisip niya lamang po yung tungkol sa physical na paraan. Jesus said, no, that is just a flesh. Sinabi ni Jesucristo na hindi, ito'y isang makalaman lang. You have to get salvation, you have to be born again spiritually. Kailangan mong maipanganak na muli sa pamamagitan ng spiritual na bagay. So think about this. Here is a cell phone. Pag-isipan niyo po ito, meron pong cellphone. The program has an error. Yung pong mga program niya ay maraming mga mali. So even though I call, it doesn't reach. Kahit na ako'y tumawag, hindi po ito makakasagot. It doesn't work. Dahil hindi po ito gumagana. But what if instead of fixing the program, do you change the case? Pero sa halip na ayusin mo yung program, pinalitan mo yung case. You drew the picture on the monitor, the screen. Nagsulat ka, naglagay ka ng larawan ng mga imahe doon po sa screen. And still, it doesn't work. Pero hindi pa rin po yan mababago. So, even though we change the flesh, it's just a flesh. Kaya kahit na gumawa tayo sa pamamagitan ng laman natin, ito'y isang laman lang. But when we receive the forgiveness of sins, totally we are changed because spiritually we are connected with God. Pero noong nakatanggap po tayo, noon pong biyaya o kaligtasan ng Diyos, tayo po'y nagkaroon na ng connection sa Diyos. So the verse 5,
Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sumagot si Jesus, "Katotohanang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos." Water in the Bible indicates the Word of God. Yun pong tubig sa Biblia, ito'y kumakatawan sa salita ng Diyos. So we are born again by the Word of God. Tayo'y naipanganak na muli sa pamamagitan ng salita ng Diyos. And also, the meaning of the water in this verse indicates the judgment. At isa po sa kahulugan na ito pong tubig sa Biblia, ito po'y kumakatawan sa paghatol. When God judged the whole world at the time of Noah, God used the water. Noong pong hinatulan ng Diyos yung mga tao sa panahon ni Noah, ginamit niya po yung pong tubig. So instead of all sinners, Jesus was judged on the cross. Sa halip na yung mga makasalanan, si Jesucristo yung namatay doon po sa krus. So this water indicates the judgment, the punishment which Jesus received. Kaya ito pong tubig ay kumakatawan sa paghatol na tinanggap ni Jesucristo. And the Spirit, it means when we realize why Jesus died on the cross, truly, we receive the Holy Spirit. At ito naman pong Espiritu, noon po naunawaan natin kung bakit si Jesus ay namatay doon sa krus, nakatanggap po tayo ng Espiritu. So unless one is born of water and spirit, he cannot enter the kingdom of God. It means if you don't understand why Jesus died on the cross truly, and if you don't receive the Holy Spirit, you cannot go to heaven. Malibang ang isang tao ay maipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makapatok sa kaharian ng langit. Ibig sabihin, kung hindi mo po naunawaan na bakit si Jesucristo ay namatay doon sa krus, at kung hindi ka pa nakatanggap ng Espiritu, ibig sabihin, hindi ka pa maipapanganak na muli. Verse 7, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Huwag kang magtaka na aking sinasabi sa iyo, kailangan kayo'y ipanganak na muli. Yes. According to the Bible, it's not strange to be born again. Alinsunod sa Biblia, hindi na po ito bago na tayo po'y maipanganak na muli. Many people don't like to believe if they don't understand. Maraming mga tao, ayaw na po nilang manampalataya o maniwala kapag hindi po nila naunawaan. I don't understand. It means I don't want to believe. Hindi ko naunawaan, ibig sabihin, ayoko nang maniwala. But Jesus said, it's very clear. Do not marvel that I said to you, you must be born again. Pero malinaw na sinabi ni Jesus na huwag kang magtaka na aking sinasabi sa iyo, kailangan kayo'y maipanganak na muli. Let's look at the 1 Thessalonians chapter 1. Punta po tayo sa unang Tesalonica, chapter 1. 1 Thessalonians chapter 1, verse 5. So unang Tesalonica, chapter 1, verse 5. Our gospel did not come to you in word only. Kaya sabi po, subalit ang aming, yung aming, Verse 5. 1 Thessalonians. sorry po. 1 Thessalonians chapter 1, verse 5. Sa 1 Thessalonians chapter 1, verse 5. Sabi po dito, sapagkat ang aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang. So gospel is not word only, Yung ebanghelyo ay hindi po salita lamang, but also in power. kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan. When we really realize the gospel, we have a power to overcome our sinful nature and power to overcome this world. Kaya kung meron po tayong, nakatanggap po tayo ng tunay na ebanghelyo sa pamamagitan ng kapangyarihan, tayo po'y nakatanggap ng, When we get salvation, we have a power to overcome our sinful nature. Noong pong tayo'y naligtas, nagkaroon po tayo ng kapangyarihan na mapagtagumpayan yung likas na pagkamakasalanan. And in the Holy Spirit and in much assurance. At sabi po, kung paanong sa kapangyarihan din ng Espiritu Santo at sa lubos na pagtitiwala. So when we really realize the gospel, we have a big assurance, no matter what happened, we're gonna go to heaven. Kaya kung naunawaan po natin yung tunay na ebanghelyo, magkakaroon po tayo ng tunay na katiyakan noon pong pagpapanganak na muli. So the getting salvation, being born again, is very clear things. Kaya ang kaligtasan at may panganak na muli ay napakalinaw. Did you have breakfast? Nakakain na po ba kayo ng breakfast?
Did you have? Oppo or Hindi? Somebody said, maybe. Very strange. Or Hindi, right? Very clear. Did I eat breakfast? Are you get married? Did you get married? Kinasal na po ba kayo? Yes, or Hindi. Maybe. Very strange. Very strange. Talagang kakaiba po. Are you born again? Naipanganak na po kayo muli? Yes or no? Maybe. Very strange. Kakaiba po. When we are really born again, we really know with big assurance. Noon po tayo na ipanganak na muli, talagang alam na po natin at meron na po tayong katiyakan. The D.L. Moody, when he was about to die, he said in his sermon, like this. Noong pong si D.L. Moody ay mamamatay na, sinabi niya po sa kanyang sermon ay ganitong bagay. So he said, one day you're gonna hear that the Moody is dead. Kaya sasabihin po niya na balang araw, makakarinig po kayo ng balita na si Moody ay mamamatay na. But don't trust it. Pero huwag kayong maniniwala. Moody is not dead. Si Moody ay hindi papatay. The Moody who is born in 1937 is dead. Yung pong si Moody na naipanganak noong 1937, siya po ay mamamatay. But Moody who was born again in did I say 1937? Yes. The 1837, sorry. The Moody who was born in 1837 is dead. Kaya sinabi po niya, si Moody na naipanganak noong 1837 ay mamamatay. But the Moody who was born again in 1955 is never dead. Pero si Moody na naipanganak na muli noong pong 1955 ay kailanman hindi mamamatay. First Moody is dead, but second Moody will go to heaven. Ang unang Moody ay mamamatay, pero yung ikalawang Moody ay mapupunta sa langit. So when we realize Jesus redeemed all our past, the present, the future sin, we have a big assurance. No matter what happened, I'm gonna go to heaven. Noong pong naunawaan po natin na pinatawad na tayo ni Jesucristo sa ating nakaraan, ngayon at sa hinaharap na kasalanan, tayo po ay magkakaroon na po ng katiyakan na papupunta sa langit. It's very clear. Ito po ay napakalinaw. Sometimes when we counsel, they ask it, how do you know you are born again? How do you know you are saved already? Kaya kapag nagkakaroon po ng counseling, sila po ay nagtatanong na paano mo nalaman ikaw ay napanganak ng muli? O paano mo nalaman ikaw ay ligtas na? Because they don't know the being born again, getting salvation, they says like this. Dahil hindi po nila alam kung paano maipanganak ng muli at kung paano maligtas, kaya tinatanong po nila yon. Let's go back to John chapter 3, verse 8. Balik po tayo sa John chapter 3, doon po sa verse 8. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Humihihip ang hangin kung saan ito ibig at naririnig mo ang ugong nito. Ngunit hindi mo nalalaman kung saan ito nanggagaling at kung saan tutungo. Ganoon ang bawat isang ipapanganak ng Espiritu. We don't know where the winds comes from. Hindi po natin alam kung saan nanggagaling yung hangin. We don't know where the winds goes to. At hindi rin po natin alam kung saan pupunta yung hangin. Jesus says, the soul is everyone who is born of the Spirit. Kaya, The last part. Kaya sabi po sa huling parte, ganoon ang bawat isang ipinapanganak ng Espiritu. We talk about how the Holy Spirit works. Kaya pinag-uusapan po nila kung paano kumikilos ang Espiritu. Without the help of Holy Spirit, nobody truly understand the gospel. Kaya kung wala pong pagkilos ng Espiritu, wala pong makakaunawa ng Ebanghelyo. So when we conduct a Bible seminar, we don't know to whom the Holy Spirit works. Kaya pag tayo nagsasagawa ng Bible seminar, hindi po natin alam kung saan po o kung kanino kikilos ang Espiritu. If the Holy Spirit works and blow in his mind, he gets salvation. Kung ang Espiritu ay kikilos at hahangin at hihipad doon po sa kanila pong isipan, sila po yung makakaunawa. He really understands eternal redemption. Mauunawaan po nila yung walang hanggang katubusan. But so sometimes some people listen very nicely. They nod and tama, they write, but they don't get salvation. Yung ibang mga tao, napakalina at talagang
napakabuti na sila nakikinig na maigi at sinasabi nila, tama, at sila pa yung nagsusulat at nakatuon pansin talaga sa Bible seminar, pero hindi po sila nakaunawa. Some people listen like this. Yung iba po, talaga nakikinig na parang ganito. They look no interest. Parang hindi po sila interesado. But after Bible seminar, he really gets salvation. Pero pagkatapos ng Bible seminar, naligtas po sila. We don't know how God works. Hindi po natin alam kung paano kikilos yung Espiritu. Because God only knows people's heart. Dahil yung Diyos lamang yung nakakaalam kung ano po yung puso ng tao. That's why even though he looks like ready, in the eyes of God, if he's not ready, the Holy Spirit doesn't help him to understand the gospel. Kaya kung mukha naman silang handa, pero kung alam ng Diyos na hindi pa handa yung kanilang puso, hindi po kikilos yung Espiritu para sa kanila. When I stayed in America, one Christian evangelized me. Noong ako po'y nananatili doon po sa Amerika, may isa pong Kristiyano na naghayag ng ebanghelyo sa akin. I really hated that sister. Ayaw na ayaw ko po talaga yung sister na yun. Because in my eyes, she pretend be good person. Dahil sa mata ko, parang ginagawa niya lang na maging mabuting tao siya. She doesn't drink alcohol. She doesn't hang out with the other friends, the Korean friends. Kaya hindi po siya umiinom ng mga alak at hindi po siya nakikisama kasama ng mga Korean na mga kaibigan niya. She always talk about the Bible and God. Lagi niya pong binabanggit yung tungkol lamang sa Biblia at yung Diyos. So I talk many bad things about her. Kaya nagsasalita ako ng maraming mga hindi magagandang bagay tungkol sa And kanya. she tried to evangelize all our classmates. Sinusubukan niyang ipahayag yung ebanghelyo sa lahat ng aking mga kaklase. But except me, nobody got salvation. Pero maliban sa akin, walang sino mang ang naligtas. Other people were so kind and nice. Yung ibang mga tao, napakabait at talagang napakabuti. But in their heart, they have no interest. Pero yung kanilang pong puso ay hindi interesado. Honestly, even though I talk many bad things about her, I have so much interested about salvation. Sa katunayan, kahit marami akong masasamang bagay na sinasabi sa kanya at mukhang hindi ako interesado, ako pa po yun naligtas. So, honestly, that sister told me she didn't expect I really got salvation. Kaya yung sister na yun, sinabi niya sa akin na hindi niya inaasahan na ako'y maliligtas. Because she knows my life. Dahil alam niya yung buhay ko. So when I said, after gospel session, when I shared I really got salvation, then she didn't trust me. Kaya pagkatapos ko makapanood ng Bible seminar, nung naligtas ako, sinabi ko sa kanya, pero hindi siya naniwala. She checked so many times. Lagi niya pong sinusuri. Talaga? Really? Yes! Jesus already forgave me. What's the problem? Oo, napatawad na ako na Jesucristo. Anong problema? Really? Talaga? She really didn't believe me. Hindi talaga siya naniwala. Because, so like this, sometimes the people whom we don't expect get salvation. Because Holy Spirit knows their heart and work. Not like we expected. Gaya po nito, hindi po natin inaasahan yung ilang mga tao na parang hindi sila interesado pero sila pa po ay naliligtas at kumikilos pa po yung banal na espiritu para po sa kanila. Let's look at John chapter 3 verse 9. Balik po tayo sa John chapter 3 sa verse 9. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sumagot si Nicodemo sa kanya, paano mangyayari ang mga bagay na ito? Nicodemus couldn't understand. Hindi po talaga nauunawaan ni Nicodemo. How can these things be? How can it be possible? Paano mangyayari ang mga bagay na ito? Paano magiging posible? Many people don't like to believe if they don't understand. Maraming mga tao ayaw maniwala kapag hindi po nila nauunawaan. But there are so many things we cannot understand. Pero marami pa pong mga bagay, di ba, na hindi pa po natin nauunawaan. What's this? Ano ito? Caterpillar. Caterpillar. It becomes a fly. Balang araw magiging po siyang isang paru-paro. But before, to become the fly, what's this? Pero bago siya maging isang paru-paro, ano ito? Huh?
Kukun. Cocoon. 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 Do you know the caterpillar is not changed little by little in the cocoon? Alam niyo po ba na ang caterpillar ay hindi pa unti-unting nababago doon po sa kukun? In the cocoon, in the skin, the caterpillar totally dissolved. It becomes liquid. Yung kanya pong balat doon po sa kukun ay napakadali pong nawawala o natutunaw na nagiging pong liquid. And it is born again. At ito po'y naipanganak na muli. Then, it becomes butterfly. At siya po ay nagiging paru-paro. The caterpillar eat the leaves. Butterfly eat the honey. Yung pong caterpillar ay kumakain po ng mga dahon, pero yung pong paru-paro ay kumakain ng honey. A caterpillar crawls. The butterfly flies. Yung pong caterpillar ay gumagapang, pero yung pong paru-paro ay lumilipad. How can you understand? Paano nyo po maunawaan? How can you explain these things? Paano nyo po maipapaliwanag yung ganito pong bagay? But it's true. Pero ito po'y totoo. So, there are so many things we cannot understand. Pero marami pa pong mga bagay na hindi pa po natin nauunawaan. The verse 12, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kung sinabi ko sa inyo ang mga bagay na makalupa at hindi ninyo paniniwalaan, paano ninyo paniniwalaan kung sabihin ko sa inyo ang mga bagay na makalangit? That's why God shows us the earthly things, what is happening in this world. Kaya ipinakita ng Diyos sa atin yung lahat ng mga nangyari dito po sa mundo. We can see the natures and the creatures, and we can see all the prophecies are fulfilled according to the Bible. Nakita po natin yung mga nature, yung kanya pong mga nalikha, ay yung mga kalikasan, at nakita po natin na lahat ng mga bagay na yun ay naisakatuparan alinsunod sa Biblia. But if we don't believe these kind of things, how can we believe the spiritual things, heavenly things? Kung hindi po natin paniniwalaan yung mga bagay na ito, paano pa tayo maniniwala sa makalangit na bagay? So the verse 11, the last part, you do not receive our witness. Subalit hindi ninyo tinanggap ang aming patotoo. The real problem is not the lack of the evidence. Yung problema, hindi po yung kakulangan sa ebidensya. Evidence is already enough. Yung ebidensya ay sapat na po. The evidence proving that the Bible is Word of God, evidence that the God really exists, already enough. Yung pong ebidensya na nagpapatunay na talagang nag-i-exist yung Diyos, ito po'y sapat na. But the problem is, they intentionally don't want to believe it. Pero yung problema, intensyon o sinasadya po talaga nilang hindi maniwala. The one sister really wants to evangelize her husband. May isa pong sister na gusto niya pong i-evangelize yung kanya pong asawa. So, I counseled with the husband. Na-counseling ko po yung kanya pong asawa. When I explained the Bible, he talked many bad things about Christianity and our church. Noong po pinawaliwanag ko sa kanya yung tungkol po sa Biblia, siya po yung nagsalita tungkol sa ng mga masasamang bagay, tungkol po sa pagiging Kristyanismo and our church. At yung ating iglesia. So he complained a lot. Siya po yung nagreklamo. So I said, okay, I understand. Then, if we change everything according to your request, will you listen to our Bible seminar? Okay, naunawaan ko. Yun po yung sabi ko. Pero sinabi po sa kanya na kung babaguhin po natin yung pag-uusap po natin, alinsunod sa iyo pong kagustuhan, will you listen to the Bible seminar? Makikinig ka pa ba ng Bible seminar? And he said, no. Sinabi po niya, hindi pa rin. Huh? Why? Because of these reasons, you don't want to listen the Bible seminar. So, if we remove all the reason, why you don't listen the Bible seminar? Bakit? Dahil po sa ganitong rason, kaya ayaw mong manood ng Bible seminar. Pero nung inalis na po natin yung ganitong klaseng rason, ayaw nyo pa rin makinig. He said, I don't want to believe. Sinabi po niya, ayokong maniwala. That's the real reason. Yun po yung dahilan. He complained many things about the church and the other things. That is just an excuse. Narereklamo po siya tungkol sa aming iglesia at marami pong bagay, kaya marami po siya mga excuses. God already prepared so many evidences to be able to believe the God and the Bible.
Napakarami na po mga ebidensya para po siya ay maniwala sa Diyos at sa Biblia. And God already prepared so many verses where all our sins were already forgiven. At inihanda na po ng Diyos na napakaraming bersikulo tungkol po sa pagpapatawad sa atin. But people intentionally don't believe it. Pero sinasadya po ng mga tao na ayaw maniwala. That's why they will be judged. Kaya sila po ay mahahatulan. So the verse 14 and 15, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, kailangan din namang itaas ang anak ng tao, upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Let's look at the Numbers chapter 21. Punta po tayo sa Aklat ng Bilang, chapter 21. Numbers chapter 21. After Exodus, while Israel people staying in the wilderness, they complained a lot. Kaya pagkatapos po ng Exodus, noon po sila ay nakatawid na po sa ilang, sila po, marami po sila mga pagrereklamo. So God sent the fiery serpent. Kaya nagpadala po yung Diyos na nakakatakot na isa pong ahas. And they beat the people, and many people died. At kinagat po niya yung mga tao at maraming mga tao ang namatay. That time, the Moses prayed to God. Then the God said, the verse 8 and 9. At si Moises po ay nanalangin sa Diyos at sinabi po ng Diyos sa verse 8 hanggang verse 9. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At sinabi ng Panginoon kay Moises, gumawa ka ng isang makamandag na ahas at ipatong mo sa isang tikin. At bawat taong nakagat ay mabubuhay kapag tumingin doon. Kaya si Moises ay gumawa ng isang ahas na tanso at ipinatong ang isang tikin. At kapag may nakagat ng ahas, ay tumingin ang taong iyon sa ahas na tanso ay nabubuhay. Because of the poison of a snake, the people died. Dahil po sa laso ng ahas, sila po'y namatay. Like this, because of the sins, people are going to hell. Gaya po nito, dahil sa ating kasalanan, yung mga tao mapupunta sa impyerno. Once the serpent beat the people, that poison is spread. Kapag ang ahas ay nakagat ang tao, yung kanya pong lason ay kumakalat. Like this, once we commit a sin, that sin grows up and we commit more and more sins. Gaya po nito, kapag tayo nakagawa ng kasalanan, yung kasalanan lalago at gumagawa pa tayo ng napakarami pang kasalanan. Once people are bitten by the snake, the poison make our blood solid. Kaya kapag yung tao ay nakagat po kapag ang ahas ay nakagat po ng tao, yung kanya pong lason ay magiging solido. So we cannot see and we cannot move. Kaya hindi po sila makakita at hindi po sila makakagalaw. Because of a sin, we cannot see the glory of God. Dahil po sa ating kasalanan, hindi po natin nakita o makikita yung kaluwalhatian ng We Diyos. cannot live for God. Hindi po tayo makakapamuhay alinsunod sa kalooban ng Diyos. But God promised, God promised, when He look at the bronze serpent, He shall live. Pero ipinangako po ng Panginoon na kapag sila ay tumingin sa tansong ahas, sila po ay mabubuhay. The bronze indicates the judgment. Yung tanso ay kumakatawan sa So paghatol. bronze serpent on the pole indicates Jesus Christ who is judged instead of us. Kaya yung pong tansong ahas, doon po sa kanyang tungkod, ito'y kumakatawan na si Jesucristo ang dapat na mahatulan sa halip na tayo. Then the only condition to be alive is looking at the bronze serpent. At isa lamang pong kondisyon para po sila ay mabuhay, kailangan po silang tumingin doon po sa tansong ahas. So Moses heard this promise. Nabalitaan po ni Moses, ito pong pangako ng Diyos. Probably he visited the tent to tent. Kaya siya po ay bumibisita sa tolda, sa bawat tolda. Are you dying? Please come out and look at the bronze serpent. Namatay ka ba? Mamamatay ka ba? Pakiusap, lumabas ka, tumingin ka doon po sa tansong ahas. When you look at it, you will believe. You will live. Kung ikaw ay titingin doon, ikaw ay mabubuhay. And there must be two groups. At magkakaroon po doon ng dalawang grupo. Some groups who don't believe, they said, the fiery serpent beat me. Then just looking at the bronze serpent, I don't think so. Kaya yung iba pong grupo, sila po yung nagsasabi na
Kinagat kami ng ng nakakatakot na ahas, tapos titingin lang kami sa tansong ahas, hindi kami naniniwala. I need a medicine. I need to go to hospital. Kailangan ko ng gamot, kailangan ko makarating sa ospital. They die Sila'y namatay because they don't believe it. dahil hindi po sila naniwala. People who believe it came out and look at the bronze serpent. Pero yung mga taong naniwala, sila po'y lumabas at tumingin doon po sa tansong It was ahas. very easy. Dahil napakadali lang naman. Actually, believing is very easy. Sa katunayan, yung paniniwala o pananampalataya ay napakadali lang. If we have a humble heart, it's very easy to believe. Kung magkakaroon po tayo ng mapagkumbabang puso, napakadali lang para sa atin. The looking at another meaning is believing. Yung pagtingin, ibig sabihin, yung pananampalataya. That's why John chapter 1 verse 29 says, "Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world." Kaya sabi po ni Juan, doon po sa John chapter 1 verse 29, sinabi po niya na narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng salibutan. It means believe that Jesus took away the sin of the world. Ibig sabihin, maniwala kayo na inalis na ni Jesucristo lahat ng kasalanan ng sanlibutan. But so, God already prepared so many evidences, so many shadows that Jesus will die for our sins. Pero yung Diyos, nagpakita na ng napakaraming ebidensya at napakaraming mga anino na si Jesucristo ay mamamatay dahil sa ating kasalanan. Jesus already prepared the way to be born again very easily. Inihanda na ni Jesus para sa atin kung paano maipapanganak na muli. Napakadali lang. But people intentionally reject it. Pero yung mga tao, sinasadya po nilang hindi po yun sundin. That's why they will be judged. Kaya sila po'y hahatulan. And Satan also guide the people not to focus on the essential things, but the unnecessary things. Kaya ganoon din po si Satanas, hinihikayat niya po yung mga tao na magtuon pansin sa mga hindi makabuluhang bagay. So, think about this. At the time, in the Numbers chapter 21, people live because of the bronze serpent. Pag-isipan niyo po ito, sa panahon po noon sa Aklat ng Bilang, yung mga tao, nabuhay po sila sa pamagitan ng tansong ahas. Then, Satan make that bronze serpent as an idol. At si Satanas, ginawa niya po yung tansong ahas bilang Diyos-Diyosan. Let's look at the 2 Kings. Punta po tayo sa Ikalawang Hari. 2 Kings chapter 18, verse 4. Sa Ikalawang Hari, chapter 18, verse 4. Page 577. 2 Kings chapter 18, verse 4. 2 Kings, Ikalawang Hari, chapter 18, sa verse 4. Would you read? Kanyang inalis ang matataas na dako, winasak ang mga haligi, at ibinagsak ang mga sagradong poste. Kanyang pinagpuputol-putol ang ahas na tanso na ginawa ni Moses, sapagkat hanggang sa mga araw na iyon ay pinagsusunugan ito ng senso ng mga anak ni Israel. Ito ay tinawag na Nehustan. Nehustan meaning is bronze serpent. Ang ibig sabihin ng Nehustan, yun pong tansong ahas. So from the time of the Numbers chapter 21 until this time, they make the bronze serpent and they worship it as an idol. Kaya mula po sa panahon ng Aklat ng mga Bilang, chapter 21, hanggang sa panahon po nito ng mga hari, sila po'y naglilingkod o nananalangin, sumasamba sa tansong ahas. They forgot. The Satan made them confused. What is the meaning of the bronze serpent? Kaya nilito po ni Satanas, yun po mga tao kung ano yung ibig sabihin ng tansong ahas. God taught Israelite not by your work, only by the faith. Kaya Only by the sacrifice of Jesus you will be saved. God wants to teach this truth. tinuturo po ng Diyos sa mga tao na hindi lamang sa pamagitan ng pagpapagal mo, kundi sa pamagitan ng pananampalataya kayo'y naliligtas. But Satan make them confused. So instead of the believing Jesus, they worship bronze serpent only. Kaya nilito po ni Satanas, yun po mga tao, na sinabi po niya na sa halip na maniwala sila kay Jesucristo, sila po'y naglingkod at sumamba sa tansong ahas. In the Old Testament, there are so many shadows indicating Jesus Christ. Doon po sa Lumang Tipan, marami pong mga aninong kumakatawan kay Jesucristo. But Satan tried to lead the people to still keep these feasts and many rules.
Pero si Satanas, sinusubukan niya po yung mga tao na maniwala pa rin sa ganitong klaseng kapistahan at sa mga kautusan. What's the meaning of Sabbath day? Ano pong kahulugan ng Sabbath day? When we commit a sin, we lose the peace Kapag and naka- true rest. Kapag nakagawa po tayo ng kasalanan, nawawala po sa atin yung tunay na kapahingahan at yung pong kapayapaan. But only through Jesus Christ, we can have the true peace, Pero sa, true rest. pero sa pamagitan lamang po ni Jesucristo, tayo po yung magkakaroon ng tunay na kapayapaan at kapahingahan. So in order to remind that we lose the true peace because of our sin, God commanded the Israel people to keep the Sabbath day. Kaya para maalala po nila yung ginawa po ni Jesus para po sa kanila, pinanatili po ng Diyos yun pong Sabbath day para po sa mga Israelita. But still, so many people try to keep the Sabbath day to go to heaven. Pero marami pa rin po mga Israelita na naniniwala sa araw ng Sabat. Let's look at the Galatians chapter 2. Kaya punta po tayo sa aklat ng Colossians, chapter 2. Colossians chapter 2, verse 8. So- The verse 16 and 17. Doon po sa aklat ng Colossus, chapter 2, verse 16 at verse 17. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya't ang sinuman ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain at inumin o tungkol sa kapistahan o bagong buwan o mga araw ng Sabat na ang mga ito ay isang anino ng mga bagay na darating. Ngunit ang katawan ay kay Kristo. So even the feast in the Old Testament is the shadow of Jesus Christ and the God's plan. Kaya kahit ang kapistahan doon po sa Lumang Tipan, ito po'y kumakatawan sa anino ni Jesucristo. So Passover day indicates that only by the blood of Jesus Christ we are saved. Kaya sa araw po ng Paskwa, sila po'y sa pamamagitan lamang po ni ito po'y kumakatawan na si Jesucristo ay sa pamamagitan lamang po ni Jesucristo sila po'y ay maliligtas. And after Passover day, there is the feast of unleavened bread. Kaya pagkatapos naman po ng araw ng Paskwa, meron naman pong araw ng tinapay na walang papaalsa. It means after we get salvation, we have to live holy. Ibig sabihin, pagkatapos po na tayo maligtas, kailangan po natin mabuhay na banal. After that, there is the feast of the first fruit. Kaya pagkatapos naman po nun, meron naman pong kapistahan ng unang bunga. Israel people offer the first fruit to God. Yung mga Israelita, sila po'y naghahandog ng unang bunga sa Diyos. After Jesus died, He became the first fruit of the resurrection. Kaya pagkatapos po ng kamatayan ni Jesucristo, sila po yung unang bunga ng muling pagkabuhay. After that, there is the Pentecost day. Pagkatapos po ng kamatayan, meron naman pong Pentecostes. Another name is the 7 weeks day. Yung ibang katawagan naman po, tinatawag po itong 7 linggo. In the Pentecost day, the Holy Spirit came. Yung pong araw ng Pentecostes, dumating po yung Espiritu Santo. So after Jesus was resurrected, Holy Spirit dwells in the saved people. Pagkatapos na si Jesucristo ay maiangat sa langit, yung Espiritu Santo ay dumating sa kanila. And after that, there is the feast of the trumpets. At pagkatapos naman po noon, nagkaroon naman po ng pista noon pong mga trompeta. It symbolized the Jesus' second coming. Ito'y kumakatawan sa pagdating ng Panginoong The Jesucristo. 1 Corinthians chapter 15 says, when the trumpet blows, our body will transform to the spiritual body. Kaya sabi po sa unang Korinto, chapter 15, sinasabi po na kapag dumating na si Jesucristo, yung ating laman ay malilipat sa panibagong katawan. After that, there is the Day of Atonement. Pagkatapos naman po ng kanyang kamatayan, magkakaroon naman po ng araw ng pagtubos. After Jesus' second coming, during the 7 years tribulation, Jewish people, 144,000 people, will repent and get salvation, like a Day of Atonement. Kaya pagkatapos po ng rapture, doon po sa araw ng 7 years tribulation, yung pong 144,000 na mga Hudyo ay mabubuhay, dito po darating yung pong araw ng katubusan. And after that, there is the feast of the tabernacle. At pagkatapos naman po noon, magkakaroon po ng pista ng tabernakulo. So Israel people gathered around the tabernacle. Yung mga Israelita, sila po yung magtitipon-tipon sa loob po ng tabernakulo. After the 7 years tribulation, the millennium kingdom, we gather all together in the heaven and have a fellowship.
Kaya pagkatapos po ng 7 years tribulation, pagkatapos din po ng Millennium Kingdom, tayo po yung magtitipon-tipon para po sa pag-akyat sa langit. So these all the feast and the food in the Old Testament are shadow of God's plan and Jesus Christ. Kaya lahat po ng pista at lahat po ng mga pagkain ay kumakatawan po kay Hesukristo at sa plano ng Diyos. So the Colossians chapter 2 verse 17 says, which are the shadow of things to come, but the substance is of Christ. Kaya sa Colossus chapter 2 verse 17 na sinasabi na ang mga ito ay isang anino ng mga bagay na darating, ngunit ang katawan ay kay Kristo. But Satan always guide the people not to look at Jesus Christ, but to look at something else, covering or the form or other things. Pero ito pong si Satanas, lagi niyo pong hinihimok yung mga tao na huwag maniwala kay Hesukristo, kundi sila'y gumawa ng mga ibang bagay at tinatakpan nila lahat ng mga yung kanilang mga maling gawa. Even in our Christian life, don't be deceived by Satan. Kahit din po sa ating Kristiyanong pamumuhay, huwag po tayong madaya ni Satanas. We must not forget what is the most important thing in our Christian life. Huwag natin laging kalimutan kung ano po yung pinakamahalagang bagay sa ating Kristiyanong pamumuhay. Sometimes we easily judge other brothers and sisters. Why the brother is doing like that, sister is doing like that, that is the problem, that is the problem. Kaya huwag po nating hatulan yung mga kapatiran, na huwag po natin sabihin sa kanila na bakit ginagawa yun ng sister, bakit yung brother ginagawa yun, anong problema sa kanya, o bakit may problema siya. But what is more important? Pero ano po yung pinakamahalaga? We have to love each other. Kailangan natin magmahalan sa isa't isa. Keeping our unity is much more important than judging others. Yung pananatili ng pagkakaisa, yung napakahalaga kaysa sa paghatol sa ibang mga tao. Rather than any other things, saving losers is the most important things. Sa alip ng ibang mga bagay, napakahalaga po yung pagliligtas sa mga ligaw na kaluluwa. Actually, Satan is getting smarter and smarter. Sa katunayan, si Satanas po ay higit na nagiging mas matalino pa. Let's look at Isaiah. Please give me 5 minutes. Isaiah chapter 14. Bigyan niyo po ako ng 5 minuto. Punta po tayo sa aklat ng Isaías, chapter 14. Verse 29. Verse 29. Isaiah chapter 14, verse 29. In the Genesis, the Satan was just a snake. Doon po sa Genesis, ito pong si Satanas, siya po ay kumatawan bilang ahas. Then the verse 29, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ikaw ay huwag magalak, o Filistia, kayong lahat, sa pagkabali ng pamalo na sumakit sa iyo. Sapagkat sa ahas ay lalabas ang ulupong, at ang kanyang anak ay magiging mabangis na ahas na lumilipad. So this serpent becomes a viper. Viper. Kaya ito pong ahas ay magiging ulupong. Viper. Ulupong. More strong, the snake which has the strong poison. Yung pong klase ng ahas na mas higit pang magkakaroon ng nakakamandag na lason. Then each offsprings will be fiercely flying serpent. The serpent has wings. Sabi po, at ang kanyang anak ay magiging mabangis na ahas na lumilipad. Ibig sabihin, yung mga ahas ay lumilipad. And let's look at the Revelation chapter 12. At punta po tayo sa aklat ng Apokalipsis, chapter 12. Revelation chapter 12, verse 9. Sa aklat ng Apokalipsis, chapter 12, sa verse 9, page 432. So the great dragon was cast out, that serpent of old, called the devil and the Satan, who deceives the whole world. Kaya, Revelation chapter 12, verse 9. Doon po sa Apokalipsis chapter 12 verse 9, at itinapon ang malaking dragon, ang matandang ahas, at tinawag na Diablo at Satanas, ang madaraya sa buong sanlibutan. Siya'y itinapon sa lupa, at ang kanyang mga anghel ay tinapon kasama niya. Not just a simply flying serpent, it becomes a dragon. Hindi lamang lumilipad na ahas, kundi ito po isang dragon. Verse 3. Doon po tayo sa verse 3. Another sign appeared in heaven, behold, a great fiery red dragon. At may isa pang tanda na nakita sa langit, isang malaking pulang dragon. Having 7 heads and 10 horns and 7 diadems on his head. Na may 7 ulo at 10 sungay, at sa kanyang mga uloy may 7 diadema. So Satan was just a serpent.
Kaya si Satanas, siya po'y isang ahas It became the viper. na naging ulupong, It became the flying serpent. na naging lumilipad na ahas, It becomes a dragon and the great red dragon. na naging dragon at naging isang pulang dragon. So Satan is getting smarter and powerful. Kaya si Satanas po ay higit na naging matalino at naging makapangyarihan. But God promised we will overcome this Satan. Pero pangako po ng Diyos na pagtatagumpayan po natin si Satanas. Let's look at the Genesis chapter 3. Punta po tayo sa aklat ng Genesis chapter 3. Verse 15. Sa verse 15. This is amazing promise. The verse 15. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa at sa iyong binhi at sa kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ay dudurog sa kanyang sakong. So the man coming from the woman's seed is Jesus Christ. Kaya yung tao na nanggaling sa binhi ng babae, siya po si Jesucristo. All people came from the man's seed. Lahat po ng mga tao ay nanggaling po sa binhi ng tao. But Jesus was conceived by the Holy Spirit. Pero si Jesucristo ay nilokloban ng Banal na Espiritu. So he was born from the woman's seed. Kaya siya po ay pinanganak mula po sa binhi ng isang babae. Then the Satan will shall bruise his heel. So Satan killed the body of Jesus Christ. Kaya po si Satanas, tanggalin niyo po yung, The last part, you shall bruise his heel. Kaya sabi po, ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. So Satan killed the body of Jesus Christ. Kaya si Satanas, papatay niya yung katawan ni Kristo. But the last part, he shall bruise your head. Pero- Jesus crushed the head of Satan. Pero sa huling bahagi, sabi, ito ang dudurog ng iyong ulo. Si Jesucristo, siya po yung dudurog ng ulo ni Satanas. So by the death of Jesus Christ, Jesus achieved the eternal redemption. Kaya sa kamatayan po ni Jesucristo, napagtagumpayan po niya yung walang hanggang katubusan. Who win? Sino po ang nanalo? Who did win? Sino pong nanalo? Jesus Christ. And the eternal destiny of Satan is already prophesied. He will be cast into the lake of the fire, hell. At ang kapalaran po ni Satanas, siya po ay tatapon sa lawa ng apoy. So we are fighting against the Satan whose head is already crushed. Kaya tayo po ay nakikipaglaban kay Satanas na ang kanyang ulo ay nadurog na. Have you catch it? The snake? Nakakuha na po ba kayo ng isang ahas? I Nakahuli? really hate the snake. Ayaw na ayaw ko po talaga ng ahas. But my younger brother, he's expert to catch the snake. Pero yung aking nakababatang kapatid, siya po ay eksperto sa paghuli ng ahas. When we are child, we live in province. Nung kami po yung mga bata pa, kami po ay nanirahan sa probinsya. Whenever he went to the mountain, he catch the snake. Sa tuwing umaakyat po siya sa bundok, siya po ay nakakahuli ng ahas. In the one can, he bring the one can every day. At sa isa pong lata, siya po ay nagdadala ng lata araw-araw. Brother, it's my gift. Kapatid, ito yung aking regalo. When I look at snake, Kapag nakita ko po yung ahas. so I was so curious because he really easily catch the snake. Kaya naguguluhan ako kasi napakadali lang para sa kanya na makahuli ng ahas. He said, it's very easy. Pero sinasabi niya, napakadali lang. There is a snake. He threw the stone Merong ahas, babatuhin niya. when he runs. At biglang tatakbo. Then he chased and hold the tail. At hahabulin niya po at hukuliin niya yung kanyang buntot. Then game is already over. At yung laro ay matatapos na. When he grab the tail, he hit the head on the ground. Kapag, Tang, tang. kapag nahuli niya po yung kanyang buntot, ay ito po yung kanyang ihahagis at doon po sa lupa. Then the head is crushed and dead. At yung kanyang ulo ay masisira at madudurog at mamamatay. Then it's not fearful. Hindi po ito nakakatakot. But sometimes, even though the head is crushed, the body is still moving.
Pero kung minsan, kahit nadurog na yung kanyang ulo, yung kanyang katawan ay gumagalaw pa rin. These days, Satan is already destined to go to hell, but his body is still moving. Sa panahon natin ngayon, si Satanas po, yung kapalaran po ni Satanas ay mapupunta na po ng impyerno, pero yung kanyang katawan ay gumagalaw pa rin. We are fighting that Satan. Tayo po'y lumalaban sa ganung uri ni Satanas. So boldly, we have to fight against the Satan. Kaya dapat matapang po tayong makipaglaban kay Satanas. Let's look at the last verse, Revelation chapter 12. Punta po tayo sa huling bersikulo sa Apokalipsis chapter 12. Revelation chapter 12, verse 11. Sa Apokalipsis chapter 12 verse 11. Only born-again Christian can overcome the Satan. Yung mga naipanganak muli na mga Kristiyano, yung magtatagumpay kay Satanas. The verse 11, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At siya'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanilang patotoo, sapagkat hindi nila inibig ang kanilang buhay maging hanggang sa kamatayan. By the blood of the Lamb, only born-again Christian who got salvation by the blood of Jesus Christ can overcome the Satan. Dahil sa dugo ng kordero. Ibig sabihin, sa mga Kristiyanong naligtas sa pamamagitan ng dugo ni Hesukristo, tayo po yung mapagtatagumpayan po natin si Satanas. And by the word of their testimony. When we have the word of God, it's like a sword to fight against the Satan. At dahil sa salita ng kanilang patotoo, ibig sabihin dahil sa salita ng Diyos, meron po tayong tabak na makipaglaban kay Satanas. They did not love their lives to the death. Sabi po, sapagkat hindi nila inibig ang kanilang buhay maging hanggang sa kamatayan. They means they fought together. Ibig sabihin, sila po yung nakipaglaban na magkakasama. We should bind the church and we have to fight together. Kailangan po nating manatili sa iglesia at makipaglaban na magkakasama. And also, we should be ready to die to be against the Satan. At kailangan handa po tayong mamatay para maging laban kay Satanas. So, to overcome our sinful nature, we have to fight. Para mapagtugumpayan po natin yung ating ligtas na pagkamakasalanan, kailangan po nating makipaglaban. We have to fight against our disappointment and depression. Kailangan nating makipaglaban, laban po sa ating mga depresyon yung ating panlulumo. We have to fight against the world and in order to save we have to fight in order to save the lost souls. At kailangan po nating makapaglaban para po maligtas yung mga maraming ligaw na kaluluwa. Tama po ba? So in John chapter 3, we can see what is the true meaning of being born again. Kaya doon po sa aklat ng John chapter 3, naunawaan po natin kung paano maipanganak na muli. And also, we must not forget that Satan always tempt us to focus on the unnecessary, not important things, but we have to focus on what is most important. Pero lagi po nating alalahanin na si Satanas, lagi niya pong hinihimok yung mga tao na magtuon pansin sa mga hindi makamundong bagay, ay sa mga walang kabuluhang bagay, pero kailangan natin magtuon pansin sa makabuluhang bagay. Let's pray together. Tayo po yung manalangin.